Pagod ako today, dear. Para gusto ko nang magpahinga, dear. So, ito ang topic natin, dear. About naman yan sa kabit, dear. Kung yung asawa mo, dear, is sobrang ganda ng trabaho na sa government, laking tulong ngayon, di ba? Hindi ka na mag-chero nun. Pagkapag tumanda ka na, hindi ka na mag-chero. Doon kasi, ang daming matatanggap dyan may pension pa. Tapos ikaw, nagka-problema kayo, wala na siyang time, parang binilawala ka na sa kanya, baliwala na lang ka sa kanya, parang wala ka ng value. Tapos ikaw, parang ikaw nasasaktan na talaga, tapos sakit na talaga, hindi mo na matiis yung pain na emosyon na nadama mo. Tapos ikaw maghahanap ka ng ibang lalaki. Hindi tama yan. Kasi dear, kahit hindi ka na masaya, isipin mo na lang pagtanda. Paano kung malaman niyang may kabit ka? Di ba goodbye na? Goodbye na. So, baka mag-zero ka. Tapos, yung ipinagpalit mo sa kanya, halimbawa, yung ipinagpalit mo sa kanya, may asawa din, at saka may trabaho din, ganun. Pero paano? Sa pagtanda mo, wala ka nang makukuha, no? Wala kang trabaho, wala kang is nachichero ka talaga, no? Paano kung may mangyari sa kabit mo? Hindi yung original naman talaga yung makabenepisyo din hindi naman talaga ikaw kahit pa wala yung asawa, hindi talaga kasi kabit ka. Kaya yung ang tandaan nyo dito sa mundo, dito sa Pilipinas, kapag wala kang trabaho, dear, tandaan nyo, dear, huwag kayong puro na lang tawag ng katawan, yung intindihin nyo. Kasi dito sa mundo, kailangan praktikalan tayo dito sa Pilipinas, ay alam natin kung ano talaga ang gastusin dito at ano lang ang pera natin. So, hindi lang natin iisipin natin yung tawag ng katawan. Halimbawa, hindi na talaga kayo masaya sa isa't isa. Tapos, hindi na siya talaga, hindi ka na rin na masaya sa kanya. Wala na talaga napaka-feed na talaga yung color niya. Napi-fade na. Huwag ka talagang maghahanap ng lalaki there na doon mo hanapin sa iba. Ang gagawin mo there is Nangsa ka? Ha? Nangsa mo? Ano ba? Inyo ang mga dagway